ay makita po natin yung kahalagahan, bakit po tayo narito. At nais ng Diyos, maunawaan po natin na hindi aksidente, kundi plano ng Diyos na narito po tayo lahat. Tama po ba? Tanungin nyo nga po katabi mo, alam mo ba kung bakit ka narito? O, dugtungan nyo po kasi leader ka. Ramdam mo ba? Yan. Napakahalaga po na maunawaan po natin bakit po ang tao ay naririto sa mundo. Minsan, katulad ko, nung bata po ako, hindi ko po alam kung bakit po ako narito sa mundo. Pagka ako'y nakakaranas ng hirap, pasakit, at yung mga pangyayari na hindi ko nais, ay parang tumitingin ako sa langit kahit wala pa akong malalim na relasyon sa Diyos, nagtatanong ako ng ganitong tanong. Ewan ko kung ako lang naka-experience ito. Lord, bakit pa ako nabuhay sa mundo ito? Naitanong niyo po ba yun? Alam niyo po, kapag ka dumating po tayo sa puntong yun, kahit hindi pa natin kilala ang Diyos, wala pa tayong malalim na relasyon sa Diyos, alam natin, dama natin, merong Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Alam niyo po, ano po hawak ko? Ballpen. Ano ba? Ito ay ginawa. Para ano? Bawat bagay na nakikita po natin sa mundong ito, meron po siyang purpose. O meron po siyang layunin. Kasi ang tema po natin ngayong taong po ito ay legacy. Kung ano yung maibibigay natin, maisasalin natin, maipapamana natin, at makita natin, napakabuti po ng Diyos dahil sabi mo nga po nung nakaraan, wala po tayong nais ipamigay, ibahagi, kundi yung pinakamahalaga po sa atin. Tama po ba? At syempre, yung inahangad din ng makakatanggap ay yung mga bagay na mahalaga. Alam niyo po, ang isang pinakamahalaga sa ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating kaluluwa. Tama po ba? Kasi ang kaluluwa, ito ay self-conscious na kung saan ang kaalaman at kamalayan ay patungkol sa ating sarili. Pero ang tanong, ano ang pinapahalagahan natin sa ating sarili? Ang katawan, ang kaluluwa, o ang espiritu? Kayo po ang makakasagot ng katanungan po niyo. Kahit hindi po kayo umimik, alam ni Lord yan. Kaya ang katawan, nakikita po natin, talagang ito yung unang nakikita ng tao na dapat ayusin. Tama po ba? Ibihisan, pakakainin, paiinumin, lahat ng basic needs ng tao ay iyon ang hinahanap ng kanyang pagkatao. Pero sabi ni Lord, hindi, lalagyan lang yan. Sisidlan lang yan. Ang mahalaga sa akin, anak, ay ang iyong kaluluwa. Ano ang kaluluwa? Ito yung itinitibok ng puso ng ating Panginoon. Kaya ang bawat isa po sa atin ay may kaluluwa. At ito yung pwedeng makaranas ng kabutihan ng Diyos at makaranas din ng pagsasuffer o paghihirap doon sa kabilang ibayo na ayaw nating puntahan at ayaw din yun. Amen po ba? Lahat ng bagay na nakikita po natin ay may purpose. Maging ang electric fan, kaya po na-create yan, nagawa yan, ay meron pong purpose. Kaya, tingnan nyo po, tsulyapan nyo ulit ang katabi nyo, sabihin nyo, may purpose si Lord sa buhay nyo. Diba? Malay natin, baka tayo yung gamitin sa ating pamilya para lahat sila ay makasamba, makapaglingkod, at mahalin ng Diyos. Ang isang pamilya na nakita kong naglilingkod at sama-sama na sumasamba, naglilingkod at talaga nagmamahal sa Diyos, ito yung pamilya talaga na masasabi natin andun ang kapayapaan, kaligayahan, at lahat ng bagay na hinahanap ng tao ay may pagkakaloob ng ating Panginoon. Excited na po ba kayo? Amen. Para malaman po natin yung pinaka-title na ating pinag-uusapan at matuto po tayo sa ating Panginoon,
Nuulit ko po every time na makikinig po tayo ng salita ng Diyos hanggat maaari kung maisulat po natin. Kasi why? Kasi si Satan ay kapag ka ang salita ay nalaglag sa batuhan, ano mangyayari? Tutubo siya, kaya lang hindi magtutuloy-tuloy, hindi mamamatay. Pag nasikatan ng araw, ay madali po siyang mamamatay. Mababaw ang ugat. At kapag ka ang buto o binhi, simbolo ng salita ng Diyos, ay nalaglag sa daan, ano mangyayari? Mata, tapakan. Mamamatay din po siya. At kapag ang buto o binhi ay nalaglag sa dawagan, tutubo siya. Kaya lang, masusukol siya ng maraming dawag, hindi siya makagrow at tendency, hindi siya mamumunga at masusukol siya, masusuffocate siya, mamamatay din po siya. Ganun din po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya, bakit natin kailangan magsulat? Para meron po tayong babalikan. Tama po ba? Hindi po lahat ng ipapahayag ng Panginoon, yung kanyang salita, yung kanyang mensahe, ay mare-restore agad sa puso at isipan natin. Para balikan, sa puso at isipan natin. Tama po ba? Yung title ay Living with a Purpose. Yan po, maunawaan po natin ngayon pong araw po na to, na kaya po tayo nandito sa mundong ito, nabubuhay po tayo na meron po tayong layunin. Tama po ba? Yung layunin mo na mapabuti ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at lahat ng mga mahal mo sa buhay, ito po ay pinaka-maganda ring layunin para makita natin yung pinaka-layunin ng Diyos sa ating buhay. At ngayon, maunawaan po natin, bakit nga ba ako nasa mundong ito? At bakit ngayon nakikinig ako ng salita ng ating Panginoon? Kasi kung hindi po natin nahangarin yung hangarin ng Diyos, ano hangarin ng Diyos? That's right. Tama, Sister Jen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ligtas ka na. Ligtas ka na. At gagamitin ka ni Lord para iligtas ang iba. Gagamitin ka ni Lord para iligtas ang iba. Tama po ba? Yan ang pinaka-great purpose na inilalagay po sa atin ng Panginoon. Yung sinabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, I think, kung hindi po ako nagkakamali, na inutos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disciple na go and make disciple of all nations. Tama po ba? Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them and obey the law of God. Kaya makikita po natin, napakabuti po ng Diyos. Why? Sa pag-aaralan po natin ito, lalo nating makikilala ang Diyos na, Lord, salamat po, hindi aksidente, narito po ako sa mundong ito. Ako ay pagpapalain mo, ako ay ingatan mo, ako ay pagtatagumpayin mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, declaration lang, pagpapalain ka ni Lord, iingatan ka ni Lord, pagtatagumpayin ka ni Lord, at mararanasan mo ang mga himala ng Diyos. Tama po ba? Sa Kawikaan, chapter 11, verse 23 hanggang 25, o Kawikaan, kapitulo 11, talatang 23 hanggang 25, ay ganito ating magbabasa. Nakaloob ng Diyos. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit, may hintay lang na masama ay kaparusahan. Malinaw. Verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Maliwanag po. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tayo po'y sumandaling umuhod, tayo po'y manalangin. Hingin natin ang gabay ng banal na Espiritu na siya tutulong sa atin para lalo nating maunawaan ang great purpose ng Panginoon sa ating buhay. Na hindi lang tayo ang matututong sumamba sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, at magmahal sa Diyos. At hindi lang tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos, kundi maging ang ating buong pamilya, ang ating buong angkan. Generation by generation, hindi mapuputol ang pagpapala ng Panginoon. Minsan pa, patulayan niyo po na kayo ang source ng lahat ng aming mga pangangailangan.
Maging ang aming hininga at buhay ay nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya naman, salamat sa iyong bugtong na anak na para sa Kristo na nag-prototype, nagturo, nag-mentor ng kanyang mga disciples, Panginoon. Katulad ni Pedro na nakalakad sa tubig at marami pang ginawang himala ang iyong bugtong anak na nagpagaling at maraming na-experience ang tao sa pamamagitan ng iyong bugtong anak ng sa Kristo. Ganun din po aming maranasan sa aming Panginoon Jesus na nag-alay ng buhay para kami magkaroon ng kaligtasan. Ngunit salamat din sa banal na Espiritu Santo na sinugo mo sa panahon ng mga apostol na sila'y nagkaroon ng lakas ng loob, tapang, sigla, para ipahayag ang iyong makapangyarihan salita. At marami ang nakakilala at tumanggap sa iyo, Panginoon. At nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanilang mga buhay. Maranasan din po namin ang mga taga-JCLM Sokol Outreach. Ang himala mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, sa lugar nito. At saan mo mang kami dalhin, Panginoon, maging liwanag at kagamit-gamit kami para sa iyong kapurihan, Panginoon. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen. Ayun po, palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Alam niyo po, sa araw pong ito, kung malalaman lang po natin yung purpose ng Panginoon o layunin ng Diyos, why we are here, makikita po natin na tayo po ay talagang may potential at talagang tayo ay mga leaders. Tingnan niyo po, sulyapan niyo ulit ang may ngiti ang iyong katabi, leader ka. Huwag ka nang aayaw. At gagampanan po natin ito for the glory of God. Kasi kung hindi po tayo tutugon sa nais ng Diyos, sa pagkalikha po sa atin, kung yung ibon nga, nilikha siya para lumipad. Di po ba? Tama po ba? Lumilipad po ba ang ibon? Ang isda ay nilikha ng Diyos para lumangoy. May nagturo po ba sa kanila? Maaaring yung nanay, di po ba? May mga ibon ako nakita Parang pinapractice niya yung anak niya mula sa pugad, ibabagsak, at para magpo-prototype yung nanay na lilipad, gagayaan siya. Sa isda, hindi ko alam. Wala ko napanood nga sa ilalim ng tubig. Ibon lang. At nakita ko din yung nanay na manok, para matutong tumuha at kumain ng sisiw, talagang si inahin, nagpo-prototype siya, nagtuturo niya sa anak niya, na kumakain siya, tupa. At minsan, ibinibigay pa nung inahin doon sa anak yung kanyang nakikitang pagkain. Alam niyo po, mabuti ang Diyos na maunawaan po natin ng ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi na tayo magtatanong, Lord, bakit nangyayari ito sa buhay? Lord, bakit ako andito sa mundong ito, puro pagdurusa na lang? Dapat ang makita natin, Lord, kaya pala ako narito, pagpapalain mo pala. Tama po ba? Minsan kasi, bubulagin tayo, dadayain tayo ng kaaway, ang makikita natin lahat negative. Pero, behind doon, merong magandang plano ang Diyos sa buhay po natin. Handa na po ba kayo? Una, sabi po doon, para malaman natin ng magandang plano ng Diyos, meron lang tatlong ibigay ang Panginoon. Sa verse 23, unahin po natin yun. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Maliwanag po yan. Una, na nais ng Diyos na talagang malaman natin yung ating purpose sa buhay. Sabi diyan, una, ay tayo ay taong matuwid. Tama po ba? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ikaw ay taong matuwid. Ikaw ay taong matuwid. Totoo po yan. Kaya lang, sa panahon nila Eva at Adan, ay alam naman natin ang kaaway ay mandaraya yan Kapag ka hindi ka makuha sa mga bagay-bagay sa mundong ito, may mga kaparaanan pang ipinapain, patibong ang kaaway para pabagsakin po tayo. At once na tayo ay kumagat sa kanyang faith o sa kanyang pain, ay magkakasala po tayo sa harap ng Diyos. Magkakamali po tayo. Ang root po talaga, bakit nawawala ang katuwiran ng tao ay dahil sa kasalanan. Tama po ba? Kaya nga, sa araw pong ito, ang nais ng Diyos
yung kung ano yung original design, yung kung ano yung ating pagkakalikha sa atin ng Panginoon, yung pinaka-original purpose sa atin ng Panginoon, ay mangyari sa ating buhay. Kaya hindi po mangyari-yari sa ating buhay ang magandang layunin ng Diyos, dahil alam naman natin si Satan nandyan para tayo po ay dayain. Pagka sinabing taong matuwid, sa English po, ito po ay righteous. Tama po ba? At alam naman natin, ang righteous ang hinahanap ng ating Panginoon. Para ano? Para pagpalain. Pwede po bang ang masama ay hinahanap ng Diyos para pagpalain? I think so, na hindi po talaga po pwede. Dahil lang, nagpakilala ang Diyos, ako ay banal, Diyos na banal, dapat din kayong magpakabanal. Kaya lang, na-destroy ang salitang katuwiran o ang matuwid dahil sa kasalanan. At ang hinahanap din ng ating kapwa ay matuwid na tao. Tama po ba? Pagka sinabing masama, medyo umaagot-agwat na tayo, lumalayo-layo na tayo. Pagka sinabing mga mandurukot ng bata, alerto po tayo. Tama po ba? Kasi, ang sinasabi po dyan, kung ikaw ay taong matuwid, alam niyo po, may maganda kang future. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maganda ang future mo. Why? Kasi nais ni Lord, yan ang ating lakaran. Yung matuwid na pamumuhay. Totoo po ba na natutuwa ang ating kapwa pagka tayo gumagawa ng katuwiran? Di po ba? How much more ang ating Panginoon? Kaya makikita po natin, nilikha tayo ng Diyos hindi para maging masama, kundi para maging matuwid. Ngayon alam na po natin yung purpose ng ating buhay. Una na ibinigay ng Panginoon, ikaw ay taong matuwid. Bakit lumiliko? Bakit nagkakamali? Bakit nagkakasala? Tandaan po natin, tayo'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Tayo ay may katawan, yes, kailangan natin ng tinapay, bread or food. Pero meron tayong kaluluwa, meron tayong spirit. Ang spirit ay ito ay nakikipaglaban para tayo ay magtagumpay sa buhay na magkaroon ng katuwirang pamumuhay. Without the help of the Holy Spirit, through your spirit, nagkakakonek yan spirit mo, Holy Spirit, at ang God the Father ay natutulungan po tayo. Kaya pag ang tao ay wala po ito, hindi buhay ang kanyang espiritu, dahil patay ito dahil sa kasalanan, ay hindi po mangyayari ang katuwiran sa kanyang buhay. Why? Kasi nabubuhay lamang po siya sa body o sa flesh at saka sa kanyang kaluluwa. Tama po ba? Ang ipipid lang lagi sa kanyang kaluluwa, kaya nga sinabi ko nga po, ang pinaka-importante po sa tao ay yung chocolate. Ano ang kahulugan ng chocolate? Ito yung ating kaluluwa. Nakita na kayong Toblerone? Ang Toblerone, meron 3 part po yan. Karton, symbol by our body, and ano yung kasunod? Foil, symbol ng Holy Spirit. And yung chocolate, yun po yung ating kaluluwa. Nakuha niyo po ba? Ang kakagating lang ni Satan, hindi yung foil. Tama po ba? Hindi yung karton ng Toblerone, kundi yung chocolate. Sana maintindihan po natin sa simple illustration ay maunawaan po natin. You cannot be righteous kung wala kang espiritu na naipanganak. Kaya nga maraming naguguluhan maraming confused about the word born again. Born again is not a religion, but is a relationship to God. God is righteous and holy. You can live na talagang righteous and holy kapag ka may connection, may relation sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Kaya mahalaga po ang Spirit. Pagka kulang po ang iyong pagkatao,
Basic po ating pinag-uusapan, body and soul ka lang. At walang living with a purpose. Living with a purpose, yung espiritu mo ay meron ng relasyon sa Diyos. Ano ibig sabihin? Hinahanap mo na ang salita ng Diyos, nananalangin ka na, nag-worship ka na, at talagang makikita mo yung sarili, nandun ka na sa mga gawain ng Panginoon. Para ano? Sundin at gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Pwede po ba palakpakan po natin ang Diyos na buhay? Alam ko po, naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. Ano mangyayari sa taong matuwid? Di ba, sabi ko nga po, magkakaroon siya ng magandang future. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon. Sabi po doon sa una, nagbubunga ng kabutihan. Yan ang mangyayari po dyan. Siyempre po, ano ang kabutihan na pwedeng mangyari pagka ikaw ay naging taong matuwid? Maaring marami pang tao ang makakilala sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos, at higit sa lahat, magkaroon ng kaligtasan sa kanila ding buhay. Eh kung duda tayo sa ating kaligtasan, maaaring tayo ay dayain ni Satanas at ibalik sa maling buhay, sa masamang buhay, ay mahihirapan po tayo. Hindi natin magagawa yung ultimate purpose ng Panginoon why He created us. Tama po ba? Kaya napakabuti po ng Panginoon, naunawaan po natin ngayon, kaya pala ako narito sa mundo. Hindi para kumain lang, matulog, magpahinga, magtrabaho, mag-business, at kung ano-ano pa ang aking gagawin sa buhay. Yes, kailangan natin silang lahat, importante sila sa ating lahat, but, naitanong na po ba natin, Lord, ano po ba talaga gagawin ko sa buhay ko sa mundo ito? Nais kong sundin ang iyong kalooban. At sabi nga po doon, ikaw ay taong matuwid. Ano ang mangyayari? Magbubunga ka ng kabutihan. At yung mga kabutihan na yon, makikita mo naman magiging kaligayahan ng Diyos at magiging kaligayahan mo rin at kaligayahan ng maraming tao sa paligid mo. Tama po ba? Eh, ikalawa, sabi po doon, opposite na mangyayari sa taong matuwid. Kapag ka ikaw ay taong masama, ano mangyayari? Ano sabi? Masama ay kaparusahan ang hahantungan. Tama po ba? Maliwanag po yan. Kaya nga, pwede tayong magdesisyon, pumili, at tayo naman ay binigyan ng free will ng Diyos kung ano po ang ating gagawin sa buhay. Kaya lang, kung ang purpose ba ng buhay ng tao kaya siya nilikha ay para maging masama, hindi ko po lubusang maisip at wala sa salita ng Diyos na kinalugdan niya ang masama. Kaya lang, ano ang sasapitin ng masama? Kaparusahan. Ang tao bang masama, gusto niyang maging masama? That is a question. Ang tao, lahat, matuwid po yan, ayon sa salita ng Diyos. Kaya lang, sabi ko nga po, ang espiritu ay nagkaroon ng problema. Si Eva at si Adan, balikan po natin ang history doon sa Book of Genesis. Sila ay nilikha ng Diyos perfect. Walang bahid dungis, walang bahid kasalanan, at walang iniisip na masama. Kaya lang, si Satan na nag-aklas sa kaharian ng Diyos, siya ay nahatulan na ibagsak dito sa earth. Earth is the extension of the kingdom of God. Huwag po tayo magtaka. Bakit andito si Satan? Why? Hindi para mabuhay ka lang na simple, komportable. Tayo ay merong battle na kung saan dapat magtagumpay, na kung saan nakikita natin na merong masama at merong matuwid. Sino ang mas mabilis dumami? Matuwid o masama? Masama. Kita natin. Given. Why? Kasi the influence of Satan, he is here on earth para dayain ang tao. According to John 10:10, babalikan po lagi yun. Ano sabi sa John 10:10? Naparito lamang ang kaaway para mandaya, magwasak at pumatay ng buhay ng tao. Tama ba? Magnanakaw pa siya. Ano nanakawin niya? Ano papatayin niya? Maaaring ang buhay natin, si Lord lang ang pwedeng kumuha. Tama po ba? Si Adan at si Eva, buhay pa rin naman sila nang paalisin sa paraiso. Anong natira sa kanila? Ang kanilang body and soul. Ang spirit nagkaroon ng problem.
itinuturing nitong patay dahil ayon sa salita ng Diyos, i-research nyo na lang, sabi sa salita ng Diyos, ang kasalanan ang dahilan o sanhi bakit ang tao ay binulag ng prinsipe ng sanlibutan ito. Sino ang prinsipe ng sanlibutan? Si Satan. Kaya akala ng tao, yes, physically eyes, nakakita siya, pero spiritual eyes, they are blind. Nakuha niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Kaya pag ang tao ay naipanganak sa espiritu at na-born again po yan, nabubuksan ang kanyang spiritual na mata. Kita niya na ang difference ng masama at ng matuwid. Kaya nagkakaroon ng pagbabago at malaking pagbabago ang tao. According to 2 Corinthians 5:17, kapag ginawa natin ito, na lahat ng tumanggap at nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Hindi natin kaya mag-isa na maging matuwid. Sino tumutulong? Si Jesus at ang banal ng Espiritu Santo. Diba? Ang ating Panginoon Jesus at ang banal ng Espiritu Santo. Kahit na anong dami ng kasalanan ng tao, kahit na anong liko-liko ng buhay ng tao, kayang baguhin ng Panginoon sa Kristo. Tama po ba? Anong ginawa ng tao? According to John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak yung kaparusahan niya, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. That is a great plan and purpose ng Panginoon sa ating buhay. Nawa, maunawaan po natin na tayo hindi nabubuhay sa tinapay lang, kundi tayo nabubuhay sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Tama po ba? Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Alam niyo po, pagka tinitingnan ko po ang salita ng Panginoon habang binabasa ko po siya, ang hinahanap ko po, hindi lang pangako ng Panginoon, kundi yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos na kung saan makakatulong po sa akin. Na iniiwasan ng maraming tao yung prinsipyo ng Diyos. Ano ang principle ng salita ng Diyos? Yung command niya, yung law niya. Na before you pick the promise, you must act and obey the law and the command of God. Kaya minsan na didiskaril ang magandang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Why? Kasi gusto niya agad shortcut. Gusto niya agad instant. Hindi po ganon ang design ng ating Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? Faith without action is death. Kaya, hindi din natin pwedeng kuhanin sa spiritual na bagay lahat. Ang matalinong anak ng Diyos, balanced life. Kaya andyan si physical para igawa, i-action, at makikita sa kanyang kaluluwa na yung kanyang pag-asa at pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay tinutulungan siya ng kanyang espiritu na magkaroon ng kaganapan. Ang lahat ng hindi nakikita ay magiging makikita sa physical na bagay. Tama po ba? Anong kahulugan ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita, ngunit ikaw ay umaasa na ito ay darating sa iyong buhay. Mangyayari sa iyong buhay. Kaya lang, sabi nga, faith without action is dead. Gusto mong yumaman? Yes, mangyayari. Kaya lang, sabihin mo sa katabi mo, kumilos ka rin. Di mo ba? Kaya nga yung iba nagbi-business, yung iba nag-work, at kung ano-ano ba ang racket na gusto niyang pagkakitaan, kasi gusto ni Lord, anak, nasa akin ang awa, nasa iyo ang gawa. Tama po ba? Yung kasabihan ng matatanda na yan ay very powerful at talagang useful sa ating buhay. Kaya naman, huwag tayo dyan sa kabila na yan, kundi doon tayo sa unahan. Tama po ba? Nasa ulihan yan, doon tayo sa unahan. Ano yung nasa una? Nagbubunga ng kabutihan. Kaya, doon tayo sa nagbubunga ng kabutihan. Dahil ikaw ay tao matuwid. Kung ikaw ay masama, kung ano ang iyong itinanim, siya mong ba, ang daming lumalabas na kasabihan at kagamit-gamit mo po. Kaya naman, ito pong ating buhay ay talagang napakabuti ng ating Panginoon. Tama po ba? Sige po, minsan papalakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya nga napakaganda po na talagang tayo po ay maging matuwid.
sa harapan ng ating Panginoon. At alam naman natin ay lahat ng masama ay kinakalaban ng Diyos. Tama po ba? Ang lahat ng masama ay nagre-rebelde sa Diyos. Ngunit, ang taong matuwid, once nakakampi mo ang Diyos, sino pa ang lalaban sa iyo? Magtatagumpay at magtatagumpay ka sa Panginoon. Tama po ba? Ikalawa, sabi po doon sa verse 24, ipinakita naman ng ating Panginoon yung katuwiran. Tama po ba? Kaya nga, ang mga Saduceo, Pariseo, Eskriba ay hinahatulan yung babaeng sa tingin nila masama. Ang Panginoon Jesus, may pag-asa pa rin ang taong masama. Minsan, ang paghusga ng tao, ang taong masama, wala ng pag-asa. Pero sa Panginoon, merong pang pag-asa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may pag-asa pa tayo. Diba? Kasi, binigyan tayo ng time and change. Tama po ba? Kaya nga, isang napakalaking pribilehiyo na tayo ay merong oras pang natitira. At magkakaroon ng changes ang ating buhay. Kaya time and change ay you cannot stop. Mangyayari at mangyayari. Kung ayaw mo magbago, siya magbabago. Tama po ba? At lahat ng bagay ay nagbabago sa mundo. Ang dating matibay, ano nangyayari? Rupok. Ang dating buo, wasak. Ganyan po ang prinsipyo ng kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, sabi sa verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Napakaganda. Sabi doon sa ikalawa ay taong mapagbigay. Kung ikaw ay taong matuwid, yung next step na yan, magagawa mo na yan. Tama po ba? Kapag ikaw ay taong masama, yes, magbibigay ka, kaya lang parang may motive ka doon. Meron kang ibang motibo na kung saan gusto mo bumalik na mas malaki. Tama po ba? Ganyan yung mga masasama eh. Kaya minsan naririnig natin sa ating mga politician, hindi natin sila sinisiraan. Sige, every time election na talagang namimigay sila ng how much money lang naman. Ang kapalit naman, di po ba? Talaga namang, buti kung milyon lang, paano kung bilyon? At trillion pa ang wala sa kabang yaman ng Pilipinas. Alam niyo po, talagang ang taong mapagbigay ay siya ding kinatitiliwan ng ating Panginoon. At iyan, ang nais ng Diyos na mangyari po sa buhay ng tao. Totoo po ba? Kasi, ayaw ni Lord na talagang madaya tayo ng kaaway. Kapag ikaw ay hindi naging mapagbigay, ibig sabihin, sakin ka, madamot ka, at talagang ganit ka. At makikita natin, ayaw ni Lord, lahat po yun. Si Satan tuwan-tuwa doon. Kaya lang, ano mangyayari? Tingnan natin kung ano mangyayari sa taong mapagbigay. Sabi ko doon sa una, ay nagbubunga na, ay lalong, sige, pakibaba. Excited ako dyan. Lalong yumayaman. Brother Benji, pa paano yun? Di ba pagka ako nagbigay, mababawasan ako? Tama. Tama naman. Pero hindi natin nakikita, sabi ko nga, hindi lang naman tayo nabubuhay by sight, kundi by faith. Kaya, by sight, by faith, makikita natin ang Diyos kumikilos sa bagay po na yan. Kumikilos ang Diyos sa bagay po na yan. Once na ikaw ay nagbigay in any amount, piso man yan, nag-start ang pera sa piso, tama mo ba? O meron 25 centavos, pero wag na natin pansinin, meron pang mga coins na iba. Mag-start tayo sa peso para ma-agree. Di ba? Hanggang sa makita natin yung 1,000 bills, ay makita po natin yung kabutihan ng Diyos. In any amount na nag-start ka sa piso na pagbibigay sa kalooban ng Panginoon, at sabi dyan, declared na yun, lalo kang yayaman. Kasi bakit? Mapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan o tumatanggap. Ang ganda ng prinsipyo. Kasi ang
Ang nagbigay, siya yung may authority, siya yung may decision kung magkano ang kanyang ibibigay. Yung binigyan, iiyak-iyak yun, bakit ito lang? Di mo ba? Sabi dun sa parable, ako ang may karapatang magbigay. Kaligayahan ko kung ano yung aking ibibigay. Bakit nagre-reklamo ka? Tanungin niyo po katabi niya, bakit nagre-reklamo ka? Bakit ganyan lang natatanggap mo? Tama ba? Alam niyo po, ang isang pantay-pantay tayo na ibinigay ng Diyos, tayo. Tayo. Walang lamangan dyan. Tama po ba? Kaya lang, ang tanong kung saan mo gagamitin yung ibigay ng Diyos sa iyo na oras. At mapalad din po tayo, meron tayong opportunity and privilege to change. Sabihin niyo po, change. Change. Yung ba? Ano gusto niyo? Changes ng pagiging matuwid mula sa masama, pagiging matuwid o matuwid papuntang pasama? Yung ba? Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung paano magdidesisyon sa buhay at pumili. Kaya naman, sabi diyan, ang tao mapagbigay, lalong yumayaman. Di diyan ka na. Di po ba? Totoo po ba mangyayari po yan? Amen. Parang iniisip natin pagka tayo naging practical. Pag ang tao naging practical, teka, pinaghirapan ko to. Pinagtrabahuhan ko to. Pinagpuyatan ko to. Tapos ipapamigay ko lang ng basta-basta. Tama naman. In a practical way, logical way, but in a spiritual way, sa pag-ibig natin kay Lord, you can do it. Sabihin niyo po, you can do it. You can do it. Ayan na sabi diyan, lalong yumayaman. Nagtatanong ka, Lord, bakit ang tagal ko ng Kristiyano? Nagsusumikap ako, ginagawa ko, nagtatights ako, faithful ako. Nagwo-worship ako sa iyo, Lord, faithful ako. At talagang tumutulong ako sa kapwa ko, faithful ako. Pero bakit ganito pa rin ang kalalagayan ko? That is a big question. Na kung saan, mayroong mga prinsipyo ang Diyos na na-neglect natin. Nakuha niyo po ba? Na hindi natin nagagawa at nasusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Given naman yan Hindi naman mahirap unawain na yung taong matuwid, nagbubunga ng kabutihan. Tama po ba? At ang masama ay may kaparusahan. Pumunta tayo sa ikalawa na yung purpose ng Panginoon ay ikaw ay maging taong mapagbigay. Wala nang magiging madamot sa JC Alam School Outreach. Tama po ba? Amen. Kaya nga life giver po tayo Giver. Pati buhay mo, kaya mo ibigay. Tanungin mo nga po katabi niyo, kaya mo bang ibigay ang buhay mo? Ano ang proof na naibigay mo na ang buhay mo? Yung andito ka sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? That is a sample na kung saan ay naibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. You give your time, talent, and treasure sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa nakaraan, ay ibinibigay natin ang ating buhay. Tama po ba? Minsan, hindi lang kita, hindi na-appreciate, hindi napapasalamatan, pero huwag kang tumigil. Sabihin niyo po, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Darating din yan sa'yo. Darating din yan sa'yo. Kaya lang nauudot tumigil ka dyan. Sabi ni Lord, mga angel, buksan nyo na durungawan ng langit dyan at dalhin mo na kay Sister Jennifer yung mga blessing na Amen. at sa ating lahat. Amen. Ano ba? Kaya lang, nadaya ka ng kaaway. Sabi ni Lord, ibigay mo yan sa kapitbahay mo. Thank you, Jenny. Ibigay mo yan sa kapitbahay mo. Lord, ikaw ba yan? In Jesus' name. Nung pala, si Lord talaga nangusap. Hindi mo nagawa. Ano mangyari? Sabi sa ikalawa, naghihirap ang tikong ng mga kamay. Okay ko ba? Para makita nila. Naghihirap ang tikong ng mga kamay.
Kung tatanungin tayo ng Panginoon ngayon, alin ang gusto natin dyan? Yung una o itong huli? Una. Ang gagaling yung pumili ah. AMD lang naman, di ba? Alam niyo po, kung ako din ang tatanungin, laging yung letter A ako. Alam mo na nga yun ang tama. Pipili ka pa ng mali. Eh kaya nagtatanong yung iba yung isang magaling na estudyante, pag nag-exam, pasado lagi. Nadidinig niyo po ba? Yung isang estudyante, nagtataka sila, bakit pagka nag-exam, pasado lagi? Tinanong nila, in-interview nila, bakit ba pagka tayo nag-exam, laging pasado ka at mataas ang nakukuha mo? Alam niyo po ang sagot niya? Hindi naman ako matalino, pero siyempre, kita ko naman yung mali at tama. Yung tama ang pinipili ko. Kaya ako pumapasa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, papasa ka na. Tama po ba? Pag pinili niyo pa yung letter B, ay talagang laglag tayo. Hindi natin malalaman yung pinaka-great purpose ng ating buhay. Tama po ba? Kaya nabubuhay po tayo sa mundong ito para maging taong matuwid at taong maging mapagbigay. Kaya naman makikita po natin, yung pagiging generous natin ay dumadaloy sa ating kapwa. At makikita naman natin, yung prinsipyo na pinanghawakan sa salita ng Diyos sa Book of Genesis chapter 12, verse 3. Ang pangako ng Panginoon kay Abraham, ang magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang susumpa sa iyo ay susumpain ko. Basahin niyo po ang Deuteronomy chapter 28. Yung verse 1 to 15 doon, it's all about blessing. And 15 pataas, it's all about curse. Mamili kayo, sumpa o blessing. Kaya, blessing po tayo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Sabihin niyo po ulit sa katabi niyo, pagpapalain ka ng Lord. Imagine, protektado ka ni Lord. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, protektado ka ni Lord. Yung magpapala sa iyo, mapalad yun. Pagpapalain ni Lord. Pero yung susumpa sa iyo, kawawa yung babalik sa kanya yung sumpa. Hindi dadapon sa iyo ayon sa salita ng Panginoon. Kaya number 3 po, sabi po dito, ay ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ano ang gusto nais ng Panginoon sa atin? Sa purpose ng Panginoon, sabi diyan, taong matulungin. Yan, pangatlo na po yan. Yang level po na yan, makikita na po natin. Kaya naman nakakatulong ang tao, siya ay merong kakayanan na. Siyempre, kita niya na, Lord, umahapon na to. Anong gagawin ko dito? Tutulad po ba tayo sa parable, sa salita ng Diyos? Sabi ng isang mayaman, ayan, marami na akong ani. At gagawa pa ako ng maraming imbakan. At ang gagawin ko na lamang sa buhay ay magpakasaya, matulaw, magpahinga, at galain ang buong mundo. Paraphrase na po yun Baka i-research nyo, hindi nyo makikita Ay sabi ni Lord, nung maghahating gabi na, surprise yun. Wala nakakaalam. Surprise. Sabi ni Lord, taong hangal. Kukunin ko na ngayon ang buhay ko. Kaya minsan ang tao, pagal na pagal sa mundong ito. Pero wala pa rin mangyayari sa mundo. No contentment. Walang kaligayahan. Walang kapayapaan. At talagang hindi niya makamtan yung kanyang tunay na hinahanap sa buhay. Why? Hindi niya alam yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ka pinagpala ng Diyos, gagawin po natin yan. Saan natin makikita? Yung isang salita ng prinsipyo ng Panginoon na pinangawakan ko rin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ano sabi po doon? Sabi ni Lord, idinideclare, ikinlaim ko, kaya kitang pagpalain, hindi pa sa iyo pangailangan, upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Kitang-kita na po natin, iyan ang gusto lumabas sa atin ng Panginoon. Hindi yung pag tumanggap ka ng 1,000, inisip mo, sa'yo na lang lahat yun. Hindi po. Tama po ba?
Kaya nga tinuturuan tayo ng prinsipyo ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 10. Na ibalik natin kay Lord yung para kay Lord at ibalik natin yung para kay, di ba? Sabi ni Jesus Christ doon, yung para sa Diyos ay para sa Diyos. Ang para kay Herodes, sino ba hari doon? Sabi nga ganoon, para sa kanya yun. O para sa gobyerno. Tax kasi yun, tax. Cesar yun. Salamat Sister Jen na tulungan mo. Ang lingkod ng Diyos. Ang para kay Cesar ay para kay Cesar. Ang para kay Lord ay para kay Lord. Tama po ba? Amen. Kasi sa mundo po natin, talaga namang hindi naman para sa lahat yun eh. Lahat ay nagtatak sa ating gobyerno. Eh bakit tayo napipilitang mag-tax sa ating gobyerno pero parang hindi natin magawa yung para sa Panginoon? Kapag ginawa natin yung para sa Panginoon, hindi natin alam yung pwedeng mangyayari mo. Totoo mo ba na kapag kumain ka ng mansanas, yung sustansya nun hindi mo nakikita? Tama po ba? Pag kumain ka ng orange o any fruit, yung sustansya nun, alam mo ba kung ano ang epekto sa katawan mo? Di po ba hindi? Ganon din po ang lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon. Pag ikaw ay nanalangin, hindi mo alam kung ano ang magiging resulta mo. Pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung ano ang magiging resulta nun sa buhay. Tama po ba? Pag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, hindi mo alam kung ano ang magiging resulta noon sa buhay mo. Tama po ba? At lahat ng ating ginagawa, pag-attend po natin ngayon, hindi natin alam kung ano ang resulta na ginagawa na ng Diyos doon sa kalangitan. Para maranasan natin dito sa lupa. Ang panalangin natin para sa Kristo, kung paano dyan ang sa langit, ay mangyari dito sa lupa. Mangyayari, tama po ba? Amen. Kaya sabi dyan, ang mangyayari sa tao matulungin ay iba na, luluwag ang pamumuhay. Kaya kung gipit po tayo, it's time to change yung ating kaisipan at yung ating damdamin. Tama po ba? Baguhin na natin ang ating kaisipan at ang ating damdamin. According to Romans chapter 12, verse 1 and 2. Baguhin na natin ang ating pag-iisip. Huwag na nating iyayon sa takbo ng mundong ito. Ang takbo ng mundong ito ay mga kasamaan, makasarili, at talagang kadiliman. Pero ang kaisipan ng Diyos, sabi diyan, para maranasan natin yun, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Luluwag ang pamumuhay. Why? Kasi naging helpful ka. Naging matulungin ka. Kaya ka naman magiging matulungin, kita ni Lord eh. Itong anak ko ito, pag binigyan ko ng 1,000, hindi sa sarili niya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong sarilinin. Huwag mong sarili. Kung ako may laman ng bulsa ko, at hindi ko babawasan, meron pa kayang idadagdag? Meron pa kayang ibabalik? Wala. Kasi andun pa yung laman. Tama mo ba? Pero pag inalis mo yung laman, may bagong ilalaman. Tama mo ba? Nakita niyo po ba yung wallet niyo? Diba? Minsan parang may pumuputok, minsan parang tama lang ang laman, minsan parang wala. Pero parating kasi yun. Tama po ba? Kapag wala, may parating. Sabihin niyo po, may parating. May parating. Nakita niyo yung bigasan niyo? Punong-puno, di po ba? Pabawas ng pabawas. At naubos, may yun lang ang dating. Tandaan niyo po yun. Kay Lord, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. According to Hebrew 13:5. Pag ikaw anak ng Diyos, hindi ka sanay humingi ng tulong, sayang. Sabihin niyo sa katabi niyo, sayang. Sayang. Si Pedro, nang lumubog sa tubig, ang isinigaw lang naman, help. Di ba? Ano ginawa ng Panginoon Jesus? Sinaklolohan siya. Pero nabuhay siya sa pananampalataya. Na kung saan yung 11, hindi nila naranasan yung naranasan ni Pedro na lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero siya nag-try. Sabihin niyo po, subukan mo din ang Panginoon sa buhay mo. Di ba?
Kaya nga, inahamon tayo ng Malakay chapter 3 eh. Verse 10. Nasubukin natin ang ating Panginoon. Kasi hindi naman natin, si Lord, tested na tayo. Tested na tayo sa mga letter B. Tama mo ba? Pero, ang nais ng Diyos, tulad tayo ni Abraham, itinest siya kay Isaac, nagtagumpay siya. Tama mo ba? Ipinurubide ng Panginoon yung nararapat i-offer sa kanya. Hindi ang buhay ni Isaac. At, ang kagandahan pa po dyan sa letter B, sabi niya, tiyak na ikaw ay tutulungan. Why? Kasi matulungin ka. Tama po ba? Pagka ikaw sa kapitbahay mo, hindi ka nagbibigay ng ulam, tiyak, hindi ka rin makakatanggap ng masarap na ulam. Tama po ba? Bagamat merong ibang kapitbahay na kahit parang hindi ka nakikipagkapitbahay, inakapitbahay ka pa rin. Pero bibihira po yun. Pero sabi dyan, tiyak na tutulungan. Why? Kasi po, ang prinsipyo ng ating Panginoon ay given. Ano to? Di mo, hindi nyo alam. Inhale. Given. Take. Di mo ba? Given. Take. Ganyan lang po kaya eh. Kapag si Lord binigyan ka talaga, ang prinsipyo, huwag mo sarili. Separate agad yung para kay mo. At separate agad yung para sa tax. Alam naman natin hindi lang naman tax, mga bills at mga other expenses ng family ay tiyak yon. Kaya lang, titiyakin ni Lord na kapag ka ginawa mo yung iniutos sa'yo, yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, ikaw ay maging matulungin. At hindi ka na talaga nag-aalinlangan. Minsan nga, parang hindi naman dapat tulungan, pero nagagawa natin tulungan. Tama po ba? Wala na tayong pinagsisisihan po doon. Si Lord na ang bahalang magbalik po sa atin lahat ng ating ginawa. Tama po ba? Kaya lang, kung hindi po natin nakikita po yun, hindi po talaga natin pagnanaisan o di-desire na gawin yung pangatlo po na yan. Na tayo ay tawaging taong matulungin. Bago po ako matapos, ano po yung una na nais ng Panginoon sa ating buhay? Taong? Pangalawa? Pangatlo? Alam niyo po ang resulta po niya. Banggitin niyo na po sa tabi. Wala nang dahilan ng Diyos para hindi ka pagyamanin. Tama po ba? Wala nang dahilan ng Diyos para hindi pahabain ang buhay mo. Why? Kasi gagamitin ka ni Lord eh. Kung makita pa natin na tayo ay nag-aakay na ng iba pang kaluluwa para magkaroon ng kaligtasan, hindi na po biro yun. Lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. Dito tayo magtatapos sa dalawang talatang ito sa konklusyon po natin. Sa Kawikaan, chapter 11, verse 28, sabi niya, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Can you imagine? Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Mga kapatid, reminder sa ating lahat yan. Kung may matatag kang trabaho, matatag kang negosyo, o kung ano man, ang mga bagay na ipinagkatiwala sa ating ng Panginoon, huwag natin lubusang ibigay ang tiwala sa mga bagay. Why? Temporary lang lahat yan. Lahat yan ay lilipas at mawawala. At reminder ng ating Panginoon Kristo, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Why? Dito, ang kayamanan dito sa lupa ay may kumakain tanga, may magnanakaw, may mandaraya. Tama ba? Samantalang ang kayamanan sa langit doon ay walang magnanakaw, walang kumakain tanga, o kalawang nasisira. Kaya, i-enjoy natin at ipagpasalamat natin, maging grateful po tayo sa Panginoon once na tayo ay merong ika nga yaman na ipinagkakaloob ang ating Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mayaman ka. Mayaman ka. Bakit? Hindi mo pa lang magkano na. Po ba? Kaya kami nangingidlop ng mga bata.
ayon dun kay Atty. Acosta ay ibinebenta ang mga organs o internal organs nila. Kaya malalantang tila dahon na nagtitiwala sa kanyang yaman. Maging lakas, posisyon, o anything na meron tayo, huwag doon tayo magtiwala kung hindi sa ating Panginoon. Tama po ba? Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Wow! Look at your seatmate. Press na press yan. Dahil kay Lord. Tama po ba? Uy, tingnan nyo naman katabi nyo. Press yan. Maganda yan. Pogi yan. Why? Kasi, sabi dyan, no? Ngunit ang taong matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Diba? Walang anxiety, walang stress, walang bagabag sa buhay. Talagang payapang-payapa. At sabi sa Kawikaan, chapter 13, verse 22, umakbang po tayo na ibang chapter, sabi diyan, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana. Pamana. Ito yung legacy natin pinag-usapan. Hanggang sa kaapu-apuhan. Imagine, ako ngayon ay mayroong 3 anak. Wala po akong ibang inangal, kundi mailapit sila sa ating Panginoon. Why? Sa buhay ko, nung tanggapin ko ating Panginoon sa Kristo, lahat ng uri ng sumpa ay kinat na, tinutol na ng Panginoon. Nabubuhay na ako ngayon sa biyaya ng ating Panginoon. Ngayon, babalik pa ba ako sa sumpa? Never. Ayaw ko na. Pabalikin man ako sa daan na yun, hindi na po ako babalik. Gusto kong daanan ay blessing ng Panginoon. Ngayon, merong choice, decision ng aking mga anak kung sila ay lalakad sa sumpa o lalakad sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ko hawak at kontrol ang isip at damdamin ng aking mga anak. Tama? Ang magagawa ko lamang ay impluwensyahan sila nang nasasabing ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Kung yung panganay ko mag-asawa, I hope and I pray na kay Lord pa rin sila. Na nagpapatuloy na sumasamba, naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Napakalinaw. At sa matuwid na uuwi ang natipon ng isang mangmang o masama. Pag sinabi kasing mangmang, that is symbolize of a sinner. Tama po ba? Kaya makikita po natin yung difference natin ngayon sa iba. Sabihin niyo po, kakaiba ka na ngayon. Paano ka naging kakaiba? Sabi doon, una, ikaw ay ginawang taong matuwid ng Diyos. Pangalawa, ikaw ay ginawang taong mapagbigay ng Diyos. Pangatlo, ikaw ay ginawang taong matulungin ng ating Panginoon. Given na yung mga talatang ating binasa na ibinigay ng ating Panginoon ay isang susi para tayo ay makita natin yung great purpose o layunin ng Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Kung sa nakaraan, parang easy-go-lucky lang tayo. Basta mabuhay lang tayo na, sige lang. Maging matuwid, maging masama. Parang ganyan yan eh. At sa ikalawa, maging mapagbigay, maging madamo. At pangatlo, maging matulungin, parang talagang ayaw ko. Aking lang to. Pero ngayon tinuruan po tayo ng ating Panginoon. Sa mga gustong pagpalain ng Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Alam niyo po, ang magagawa lang po natin malaking bagay bago tayo magtapos na hinahanap sa ating buhay ng ating Panginoon. Isa lang. Isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon. Libo-libong anghel at kakatuluan sa langit. Paano pa kung makapag-disciple ka ng 2, 3, 4, 5, hanggang makalapit na naman. Or, ang pamilya mo ay madala mo sa Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. That is a great purpose ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung tayo lang naligtas. Kasi yung taong matulungin, taong mapagbigay, taong matulungin, hindi siya makasarili. Kung ano na-experience niya sa Panginoon, ibinabahagi niya sa iba. Tama mo ba? Kung ikaw ay naligtas, hindi mo ba ito maibabahagi sa iba? Tinanggap mong walang bayad, maibibigay mo bang walang bayad? Kung ikaw ay nakaranas
ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ba kaya itong ibahagi sa iba? Hindi man kaibig-ibig, inibig ng Diyos. Kaya mo bang gawin? Kaya kung tayo ay meron pang kaalitan, katampuhan, kagalit, it's time. According to Matthew 6:14 to 15, ang nagpapatawad ay patatawarin ng Diyos. Ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin. Ulitin ko po, given, taken. Ganun lang po ang prinsipyo ng buhay ng tao. Once na tumanggap tayo sa Diyos, dapat natin i-release din po yan. Meron para sa iyo, part para sa iyo, pero meron part para ibahagi mo. Why? Kaya nga, napakabuti po ng ating Panginoon. Lahat ng ating tinanggap sa Diyos, sabihin niyo po sa katabi niyo, lahat ng tinanggap mo kay Lord, Lahat na tinanggap mo kayo, huwag mong sasarilinin. huwag mong sasarilin. Malinaw po ba? Malinaw niyo. Tayo pong lahat ay tumiyo. Awitan natin ang ating Panginoon na mabuti ang